Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Episode 63, yung walang hiyang daga na iyon. Haha, at unti-unti na uupos ang kandila. Nang biglang may tunog na narinig sa itaas, at may hangin na umihip ng bigla, napansin ito ng First Dragon Master. Ha, ano yun? May mga tao, lumitaw sila Siren at Jae-hwan mula sa portal. Sino ba ang mga walang hiyang iyan? Aatake siya, at itinutok ni Jae-hwan ang kanyang espada sa kanila. Nagpinatamaan niya ng atake ang kanilang kinalalagyan, pero lahat sila ay umilag. Ito ang nagwasak sa mesa gamit nila. Pagkatapos mawala ang mga alikabok, nakita nila si Jae-hwan na nakatayo hawak ang espada niya. Seryoso ang tindig niya at matalim ang kanyang mga mata. Ikaw siguro ang Castle Lord ng Gorgon, tanong ng First Dragon Master. Tama ka dyan, tugon ni Jae-hwan. Hindi ako makapaniwala na ikaw mismo ang pumunta dito ng voluntaryo. Pumunta ka ba rito para tuparin ang pangako? Hindi ako pumunta para roon, nandito ako para patayin kayong lahat? Sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin? Ikaw ay isa lamang walang silbing spirito sa chaos. At may gana ka pa talagang humarap sa akin, mag-ingat ka, sambit ni Siren. Ha, ano ito? Isang katangian ng First Dragon Master ang pinakawalan, isang dragon na tumulak papalayo kay Jae-hwan. At siya ay tumama sa dingding, pero ginamit niya ang kanyang paa, para tumapak rito, pero may napansin agad siya. Nang tumama ang kanyang paa sa beam, may dalawang Dragon Master ang umatake kaagad. Ngunit nakailag si Jae-hwan pero gamulong siya sa sahig dahil sa pagsilang niya, habang nasira ang kinatatayuan niya kanina. Ngayon siya ay nakaluhod sa sahig para tumayo at maghintay ng susunod na gagawin. Hoy! Tumayo ka, magbabayad ka dahil sa pagsira ng aking kasiyahan. Pwede kang pumalag hanggang gusto pero yun ay kung kakayanin mo kaming talunin lahat, at tumingin lang si Jae-hwan. Kayong lahat, atakihin niyo siya ngayon din. Nagsimula na silang kumilos ng mabilis, habang si Jae-hwan ay gumamit ng saksak. Ang tanga mo. Oo nga, kahit gaano kalakas pa ang iyong atake, kung hindi yan tatama sa amin wala rin silbi. Nakakainis na itong mga taong ito. Sabay-sabay silang umaatake kay Jae-hwan. Hindi nila ako binibigyan ng kunting oras para magpahinga. Mamatay ka na, sigaw na sambit ng isang Dragon Master. Pero nakailag si Jae-hwan sa atake ng dalawang Dragon Master, nakakainis na ito. Sabay sipa sa ulo ng kalaban niya, habang abala si Jae-hwan ay may nakaabang na ibang Dragon Master, na gusto umatake sa kanya. Silang dalawa ay gagamit ang kanilang espada para hiwain si Jae-hwan. Ito ay paparating kay Jae-hwan. Pero napansin niya ito, ngunit ito ay dalawang atake, ito at kanyang tinanggap sa magkabilang posisyon. Maaring malakas ka nga, pero hindi mo kayang manalo ng nag-iisa lamang. Pati nga ang isang warlord ay hindi kayang pigilan ang pinagsamang atake galing sa amin. Tama ka nga, sa sinabi mong yan, nakakapagod nga na makipaglaban sa inyo ng isahan. At napupuno na ako sa inyo sa ganitong lagay. Nagsimulang mag-ipon ng isang atake si Jae-hwan, at inaabangan ito ng mga Dragon Master. Kaya naman tataposan ko kayong lahat. Sa pamamagitan ng isang atake lamang, ito tanggapin nyo, isang malakas na saksak ang pinakawalan ni Jae-hwan, ito ay nagpayanig sa buong gusali. Ha, ano yon? Bakit may isang malakas na kalabog? Sambit ni Chang Heo sa kanyang isipan habang nakikipaglaban sa dalawang master din. Sa tingin ko nagsimula ng makipaglaban ang batang yon. Madami ng pinsala ang makikita sa paligid at nasirang mga struktura. Humihingal si Jae-hwan pagkatapos niyang magpakawalan ng atake. Pero siya ay biglang nagulat sa nakita niya, isang paa ang humakbang, at nanlaki ang mata ni Jae-hwan. Lahat sila ay buhay pa ay walang pinsala na tamo sa atake niya, dahil isang enerhiya ang nakapalibot at nagprotekte sa kanila. Ito ay galing sa 5th Dragon Master. Episode 64, ang malas mo naman hindi kami namatay, ito ay barrier. Ano, hindi ko inaasahan kaya nilang pigilan ang malakas na saksak na yon. Sa tingin ko ang mga bantay ng prutas sa Recovery Palace ay nasa ibang level. Sa tingin mo ba, kaya mong talunin ang buong Recovery Palace gamit lang ang ganyang walang kwentang mga katangian? Sa tingin ko minaliit mo kami ng gusto. Hayaan mong ipakita namin sayo na isang mahinang nilalang na mula sa chaos, kung ano talaga ang totoong kapangyarihan ng malalakas, at unti-unting hinihigop ng espada ang ibang mga Dragon Master, at lumikha ito ng pulang usok, ito ay nagpapakawalan ng malakas na hangin at aura,
Ituring mo itong karangalan para masaksihan ko ang anyong ito. Ang anyong ito ay napakadakila. Ito ay napakagaling na katangian para makita lang ng isang mahinang nilalang na kagaya mo. Kaya dapat ilabas mo ang lahat ng iyong lakas at katangian. Nagulat si Jae-hwan sa nakita niya. Ito ay isang dragon ang umaatake mismo sa kanya, sinusundan siya para tapusin, ngunit umatake si Jae-hwan, nagpakawala siya ng isang atake, at tinamaan ang dragon sa ulo. Ngunit huminto ito nang malapit na ang kanyang espadang tumama sa kanyang ulo. Sa tingin mo ba kaya mong saksakin ang kaliskis kong ito, at napaatras si Jae-hwan? Wala kang kwenta, ang mga atake na gaya niyan ay hindi mag-iiwan ng kahit kaunting gasgas sa akin, at napaatras si Jae-hwan, siya ay tumilapon dahil sa hindi epektibong atake niyang iyon, may naramdaman siyang enerhiyang nagtitipon, ito ay nanggagaling sa bibig ng dragon. At hinawakan ni Jae-hwan ang kanyang espada, habang nagpakawala na ang dragon ng malakas na enerhiya. Sinalubong ito ng espada ni Jae-hwan, ito ay lumilikha ng isang napakalakas na shockwave, dahil sa pagsalubong ng kanilang atake. Halos mawasak at gumuho ang gusali, pero ang dragon ay buhay pa rin, wala itong gas-gas na natamo, nakakapanghinayang ang taong tulad mo. Nabuhay ka pa sana ng medyo matagal kung hindi ka umalis sa iyong lugar. Ang pagiging arogante mo ang naghatid sa huling hantungan mo. At biglang may sumulpot na kamay, at kamay ito ni Jae-hwan, na nakahawak sa ulo ng dragon. Ngayon ako naman. Paanong buhay ka pa, at nagsimulang kumilos si Jae-hwan para umatake gamit ang kanyang espada. Tanga ka ba, hindi ka pa ba natuto, hindi mo nga kayang basagin ang kalasag ko sa kaliskis gamit ang ataking yan. Sigurado ka ba, sige nga tingnan natin, sabay tutok ni Jae-hwan ng kanyang espada sa kalasag na kaliskis ng dragon, ito ay parang nasa isang lugar lang na atake. Siya ay aatake sa isang punto lang. Maaring maging delikado ito para sa akin, hoy walang hiya ka. Sa tingin mo ba kaya mong makuha ang lahat ng gusto mo nang walang kapalit, at inuuntog niya ang kanyang ulo sa sahig. Lumikha ito ng butas pero wala doon si Jae-hwan. Alam mo ba, maraming ka nang sinasabi at umatake si Jae-hwan. Pinakamalakas na saksak na tama ng ulo ng dragon na lumikha ng napalakas na puwersa at yuminig sa buong paligid. Winasak nito ang buong gusali, habang lumikha ito ng ilaw papunta sa langit, nakita ito ni Kaiman, sabi ko na. Magagawa niya yun, sambit ni Kaiman, ba't tumahimik ng bigla? Natalo na ba ng batang iyon ang mga kalaban niya? Mabuting hindi ako sumama sa kanya, dahil sa tingin ko hindi ito kakayanin ng katawan ko, ang sakit ng buo kong katawan. Pagkatapos ng atake ni Jae-hwan, ang dragon ay unti-unting naglalaho, at si Jae-hwan ay naghihintay sa kasunod na mangyayari. Akala ko nagmamagaling lang siya at puro hangin lang ang sinasabi niya. Di ko sukat akalain na tututuhanin niya ang mga salitang sinabi niya, na aatakehin namin ang recovery palace ng kamilang apat. Isang kamay ang unti-unting naglalaho, at ito ay ang kamay ng 5th Dragon Master. Walang hiya ka, sinasabi ko sa'yo. Magsisisi ka, hindi ko ito makakalimutan, itong pamamahiya mo sa akin. Huwag mong isiping tapos na ito, babalik ako rito para pagpira-pirasuhin ka, at hindi mo naman kami mapapatay. Alam ko, dahil galing ka sa Narrow Gate, di ba? Alam mo nang doon kami nang galing? Hahaha, kung ganun ay alam mo na kung anong gulo ang pinapasok mo. Maaring hindi mo alam o nakikita pero kapag konektado pa rin kami sa orihinal na katawan namin gamit ang pineal gland, ay hindi kami mamamatay. Babalik lang kami sa Great Realm sa totoong katawan namin. Uli na ang iyong pagsisisi. At biglang may pinutol si Jae-hwan. Biglang napansin ito ng 5th Dragon Master, naputo lang sinasabi niyang pineal gland. Ano ito ang sakit? Ano ang nangyari? Paano mo pinutol ang koneksyon ko sa katawan ko? Nanghihina ng husto ang Dragon Master, at nakatingin lamang si Jae-hwan, ano ngayon? Ano ba ang pakiramdam, nang nasa bingit ng kamatayan? Episode 65, ang kamay ng 5th Dragon Master ay unti-unting natutunaw. Siya ay napatanong. Paano mo nagawang putulin ang connection ko sa totoo kong katawan, hindi ito maaari, ayoko pang mamatay. Anong gusto mo, katangian, posisyon, puntos sa status, ano, sabihin mo, kakausapin ko ang Grandmaster para ibigay sa iyo lahat, kahit anong gusto mo. 5th Dragon Master, tulungan mo kami, sambit ng iba pang Dragon Master na natalo. Ang Master of Darkness ay kayang gawin ang lahat para sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat. Basta wag mo lang akong papatayin, pangako hindi ko na kailanman guguluhin ang chaos, pero nakatingin lang si Siren at Jae-hwan.
At biglang sinaksak ni Jae-hwan ang ulo ng Dragon Master. Sa huling sandali ng Dragon Master ay nakatingin ito kay Jae-hwan, bumagsak ang ulo ng 5th Dragon Master. Natakot ang duwag na Master sa nakita niya. Hindi ako makapaniwala, pinatay niya ang 5th Dragon Master. Habang papunta ako sa labas kanina, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa loob. Kaya bumalik ako dito, para tingnan ang nangyari, paano niya naputol ang pineal gland ang connection namin sa totoong katawan. Sino ba siya? Kailangan ko itong ipaalam sa iba pang warlords, habang paalis at papahakbang siya ay hindi niya alam na may tao sa likod niya. At ito si Chang Heo, saan ka pupunta daga? Napasigaw ang duwag na master, sino ba ang sasabihan mo? Panginoon ko, at napalingon si Jae-hwan, nagawa ko na ang aking misyon. Dala ni Kaiman ang katawan ng natalo nilang kalaban. Nasisiyahan ka ba na utos-utosan ang matandang kagaya ko? Pinupuri kita Kaiman, pati na ikaw tanda, ginawa ko ang inutos mo sakin, nadalhin sila dito ng buhay, pero muntikan na akong mamatay dahil dito ang bigat kaya nito. At sino naman ito, ha, parang alam ko, sambit ni Siren. Nakita ko siya nakatago sa gilid ng entrance, kaya dinala ko siya dito, sambit ni Chang Heo. Naaalala ko na, siya ang duwag na master. Nakatanggap siya ng mana ng isang lieutenant general dahil sa swerte, pero hindi maganda ang mga katangian niya, kaya ang ibang master ay tinuturing siyang mababa sa kanila, siya ang pinaka-mababa sa ranggo ng lieutenant general. Kaya pala ang hina niya, nga pala bata, bakit mo sila gustong buhayin at dalhin sa'yo, tanong ni Chang Heo. Dahil dito, gusto ko, naputulin ang kanilang koneksyon sa kanilang totoong katawan para siguruhing mamatay sila ng tuluyan. At pinutol ni Jae-hwan ang kanilang mga pineal gland. Isa-isa niyang pinutol ang mga koneksyon nila sa kanilang totoong katawan. At nasasaksihan ito ng duwag na master, ha, ano ito nalulusaw na sila, talagang namamatay na sila, ito ay totoong bangungot. Ang masters ay biniyayaan ng immortalidad nung unang natayo ang Recovery Palace. Ang mga mortal ay nagbibilang ng oras na natitira hanggang sa kamatayan dahil ang kanilang buhay ay may hangganan. Ngunit ang mga masters ay tumigil sa paggawa nito nang sila ay naging immortal sa pamamagitan ng pagkonsumo ng prutas. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay sa loob ng 900 taon. Pero, ngayon ay papatayin na niya ako. Nakalimutan ko na itong pakiramdam na ito, ang nakakakilabot na pakiramdam ng kamatayan. Nagmamakaawa po ako, wag niyo po akong papatayin, hindi ko naman gustong makipaglaban sa una pa lang. Hoy, anong ginagawa mo, hindi mo ba siya papatayin? Nag-iisip pa ako, habang nanginginig ang duwag na master. Sige, hindi ko siya papatayin, kailangan naman natin ng witness di ba? Hoy, nasaan ang prutas, hindi niya ako papatayin. Oo, ang prutas pala, nandoon sa itaas, sa kahadeyerong iyon. Ang kahadeyerong iyon ay tinatawag na Rebus, ginawa yan ng isang Master Dream Demon, at narinig ko pa nga palaging nagpapalit ng password ito minuto, kaya napaka-imposibleng buksan ito nang wala ang tulong ng Lord ng Recovery Palace na pinatay nyo ngayon lang. Pero maari itong mabuksan kung may isang magaling na Master Dream Demon kayong kasama. Kung ganun, sigurado mabubuksan ito kapag pinatamaan ko ito ng aking saksak. Hoy, sambit ni Siren, wag mong gamitan ng buong puwersa bata. Hay, kung meron lang tayo nakasamang magaling na Master Dream Demon. Sinasabi ko sa inyo nandito ako, at nagmamadaling pinindot ni Siren ang kanyang screen keyboard, yan nabuksan ko na. Uy, hindi pala safe na nilagay nila dito ang mga ito, madaling nabuksan ito ng kunting pindot lang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang sabihin mo, magaling lang ako sa gawaing ito. At nagsimulang bumukas ang kahadeyero, ito ay umiilaw ng husto. Habang nag-aabang sila Jae-hwan, Siren, at si Kaiman ay may naalala, ito yung ginustong iuwi ng Abyss Expedition hanggang sa nakilala niya si Jae-hwan, ang mga alaalang iyon ay ang siyang sumagi sa isipan ni Kaiman, ang mga oras na iyon ay nagdaan na, pero sa wakas ay umabot na rin itong pagkakataon na ito. Ang lahat ng nagsakripisyo na mga nawalang espiritu, ay parang kasabay nila nag-aabang sa mga prutas, at ito ay nahulog na. Sinalo ito ni Kaiman, parang nag-aatubili si Kaiman sa paghawak sa prutas. Ito na ba ang lahat ng prutas na naririto? Kunti na lang pala ang naririto. Ginamit na nila ang prutas sa nakalipas na 900 taon. Siguradong naubos na sila sa wakas. Ito ay halos hindi sapat para sa lahat ng tao sa Gorgon, at paano pa kaya ang lahat ng nasa Chaos?
At parang nalulungkot si Kaiman, napansin ito ni Jae-hwan habang nakatitig si Kaiman sa prutas. Sa'yo na yan kung gusto mo, at si Kaiman ay nabigla, habang nakangiti si Jae-hwan sa kanya. Deserve mong magkaroon ng pangalawang pagkakataon, sambit ni Jae-hwan, habang nakangiti si Cheong-hyo at nakatingin lang si Siren sa kanya. Desisyon mo yan, Kaiman. Nakangiting sambit ni Jae-hwan, at parang iiyak si Kaiman sa kanyang narinig.